Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Pumasok na nga si Minwoo sa loob ng tower nest at doon ay kanyang natagpuan ang isang bata. Masaya ang bata dahil para sa kanya ay nagkaroon na rin siya sa wakas ng bisita. Tinanong siya ni Minwoo ng mga bagay-bagay pero matapos nga na mabanggit ni Minwoo ang pangalan ni Ross sa harapan ng misteryosong bata sa loob ng tower nest, ay agad nagbago ang emosyon nito at biglang inatake si Minwoo. Sunod-sunod na mga atake ang pinakawalan niya pero parang hindi yata tumatalab ang kapangyarihan ng bata kay Hunter Baphomet. Pero ang kapangyarihan naman ni Hunter Baphomet ay tumatalab sa bata. Tinanong ni Minwoo ang bata kung handa na daw ba siya sa ikalawang round. Hindi makapaniwala ang bata sa nasasaksihan. Hindi tumatalab ang kanyang magic pero ang isang hamak na chain magic na ginagamit ni Baphomet ay gumagana sa kanya. Agresibong inatake ni Minwoo ang bata. Tinamaan niya ito ng suntok sa mukha kaya tumilapon ito. Sinundan pa ito ni Minwoo ng sipa. Pero nakaiwas ang bata. Napipiko na ang bata sa ginagawa ni Minwoo. Bigla din itong umatake gamit pa rin ang kanyang magic. Tinanong niya si Minwoo kung bakit hindi pa rin siya namamatay. Nawawasak na ang paligid pero wala pa rin itong epekto kay Baphomet. Pinalabas na ni Minwoo ang mga magic circle para sa kanyang chain magic. Isa-isang tumama ang kadena sa bata pero bigla niya ding inatake si Baphomet. Nakailag si Baphomet pero nadaplisan ang kanyang suot. Ang pisikal na atake ng monster ay tumatalab sa kanya. Pero kahit ganito pa man daw, mahina pa rin ang batang kaharap niya. Walang siyang karanasan sa pakikipaglaban. Ang tanging meron lang siya ay likas na lakas niya at hindi alam paano gamitin ito. Biglang inilabas ni Minwoo ang isang espada galing sa kanyang inventory. Bigla niyang inatake ang bata pero sa hindi inaasahan ay nagawa pa rin masangga ito ng bata. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng doktor. Akala daw ng ibang mga hunter na ang buff ay para lang sa pag-assist sa ibang mga hunter. Pero hindi daw nila alam ang tunay na kapangyarihan ng buff. Ang lakas ng buff ay depende sa lakas ng user nito. Kapag malakas ang user, mas malakas ang epekto nito. Pinalibutan ni Minwoo ng buff skill ang buo niyang katawan at ng espada. Kitang-kita sa mga mata niya ang saya sa paggamit ng skill na ito. Naramdaman na din ng bata ang panganib sa harapan niya. Sinubukan pa niyang atakihin si Minwoo pero biglang pinutol ni Minwoo ang kanyang kaliwang pakpak. Ganoon din ang kanyang kanang pakpak. At tuluyan na siyang tinadtad ni Minwoo ng atake. Wala nang makita ang bata. Napaluhod na lang ito at tila wala ng lakas. Nilapitan siya ni Minwoo at tinanong kung interesado daw ba talaga siya tungkol sa buhay sa labas. Dahil habang gumagawa daw siya ng tower dito sa loob, ang mga tao naman sa labas ay patuloy na hinahasa ang kanilang lakas at kapangyarihan. Sinabi ni Minwoo na ano daw ngayon ang pakiramdam ng walang magawa at walang tumutulong. Kabaligtaran ng kanyang mga nagawa, dahil daw sa mga tower na ginawa niya ay maraming tao ang naging malakas na parang halimaw. At isa na daw siya dito. Pero para sa balanse ng mundo, ay hindi dapat magkaroon ng sobrang madaming malalakas na hunter. Kaya tapos na daw ang obligasyon niya at ng tower nest. Sinigawan siya ng bata at sinabihan na masyadong malakas daw ang loob niya para sa isang creation. Sino daw ba siya? Bigla siyang tinadtad ni Baphomet ng saksak at sinabi na, siya ay si Hunter Baphomet. Tuluyan ang tinapos ni Minwoo ang buhay ng alaga ni Elle. Bago mawalan ng buhay ay naalala ng bata si Ro. Akala niya daw ay magkakampi sila. Pero bakit niya daw nagawa ito? Bakit siya trinedor ni Ro? Natanggap na ni Baphomet ang mensahe mula sa system na nagsasabi na tagumpay ang kanyang quest na talunin ang alaga ni Elle. May nakuha din siyang bagong skill. Bigla ding may lumitaw na token sa loob ng boss room na ito. Hindi niya daw inaasahan na may token sa loob ng ganitong klaseng lugar. Narinig niyang muli ang boses na tumawag kanina sa kanya sa labas. Sa token pala nang gagaling ang boses. Binitiwan ni Baphomet ang espada niya at lumapit sa token. Hinawakan niya ito at biglang umilo ang token. Sobrang malakas na energy ang lumabas dito at parang unti-unting nalulunod si Baphomet sa energy at nawawala ang kontrol sa sarili. Mas lumakas pa ang pagdaloy ng pulang energy galing sa token at naramdaman ito ni Hunter Valkyrie. Nag-aalala na siya sa sitwasyon ni Hunter Baphomet. Hindi siya maaaring pumasok sa tower nest kaya ang tanging magagawa niya lang ay magtiwala sa kanya.
Pero nagtataka pa rin siya kung ano ang ibig sabihin niya kanina. Kailangan niya daw protektahan ang cabin at malalaman niya ang dahilan kapag nakita na niya ito. Bigla namang may dumating at tinawag si Valkyrie. Walang iba kung hindi si Hunter Nen. Kanina pa daw niya hinahanap si Hunter Valkyrie, nandito lang pala siya. Ano daw ang ginagawa niya dito, naligo na naman daw ba siya? Pero parang may kakaiba daw na nangyayari sa loob ng cabin. Kailangan niyang tingnan ito, pero bigla siyang pinigilan ni Hunter Valkyrie. May tanong daw siya kay Nen. Nagtatrabaho daw ba siya sa ilalim ni Manager No? Natahimik si Hunter Nen pero bigla niyang sinabi na nabanggit ni Hunter Agatha na hindi daw sila mapapalaban kay Hunter Valkyrie pero parang nagkamali sila at dumating na ang panahon. Humingi ng paumanhin si Hunter Nen kay Hunter Valkyrie pero bigla niya itong inatake. Sa kabilang banda naman sa lugar kung nasaan si Team Manager Ma Song-on, ay patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga kontroladong A-rank hunter. Sinabi ni Song-on na siguro ay magagaling na mga A-rank sila. Biglang nawala si Song-on sa harap nila at nagtaka kung nasaan ito nagpunta. Walang ano-ano'y nasa likuran na nila si Song-on at isa-isang pinatulog ang mga ito. Ang pagkontrol daw sa mga hunter ay tila hindi kagagawa ni Manager No. Mukhang may ibang S-rank na kasabwat si Manager No. Naalala niya na ang nakakabatang kapatid ni Manager No ay nandito rin sa colony at kung tama ang pagkakatanda niya ay gumagamit din ito ng magic. Mukhang ito ang kasabwat niya. Pero wala na siyang oras para mag-isip pa tungkol dito. Kailangan niyang gamitin ang mga A-rank hunter na ito para mahuli ang tumakas na si Manager No. Bigla namang bumangon ng dalawang pinatulog niya pero nang lumingon siya ay laking gulat niya na sobrang daming A-rank ang nagpakita. Sandali lang daw. Paano niya mapipigilan ang ganitong kadaming hunter? At ang masama pa ay puro mga A-rank ito. Napakagulo naman daw nito. Bigla namang may sumigaw at sinabi nagmanga katagang echo. Agad na may sumabog na berdeng liwanag sa kinakatayuan ng mga kontroladong hunter. Bigla ding na-clear ang mga status ng mga hunter na ito at isa-isang nawalan ng malay. Nagulat si Song-on sa nakita. Isang spirit. Isa lang ang kilala ni Yag Hunter na may kakayahang magpalabas ng ganito ka-high rank na spirit. Biglang namang dumating si Guildmaster Echidna. Ano daw ang ginagawa niya dito? Ito rin ang tanong niya kay Team Manager Song-on. Ano daw ang suot ni Song-on, bakit ito nakasuot ng masikip na tights? Hindi daw ito tights, sagot ni Song-on. Pero bago daw ang lahat, ano itong naaamoy niyang sobrang baho? Lumangoy daw ba si Guildmaster Echidna sa Imbornal? Nagalit si Echidna at sinabi na hindi daw ito ang panahon para ibahin ang usapan. Kailangan daw ni Song-on ipaliwanag ang nangyayari dito sa colony. Bigla naman silang nakaramdam ng pagyanig at unti-unting may bumabalot na kakaibang energy sa buong colony. Isang barrier. Ito na ang kinakabahala ni Song-on. Inactivate na ni Manager No ang fortification program ng colony. Ano daw ito, tanong ni Echidna. Ayon kay Song-on, ang colony ay napapalibutan ng tower. Kapag nangyari daw ulit ang The Great Shock, ito ang magkukulong sa mga demonic beast. Sa maikling salita, hindi sila makakalabas sa barrier na ito. Sa loob naman ng Hunter Community Branch ay ginawang bihag ni Manager No ang mga empleyado kabilang na si Yo Soo-jin. Sinabi ni Manager No huwag silang mag-aalala, kailangan lang nilang manatili at walang gawin habang hinaharap nila ang mga kalaban na hahadlang at sisir sa kanilang sistema na nagpapalakas sa mga hunter. Kapag natapos daw ang lahat ay papakawalan niya din ang mga empleyado. Pero biglang may napansin si Manager No, ikinabahala niya. May umilo na pulang liwanag sa gitna ng gubat. Nanggagaling ito sa cabin. Sa isip ni Manager No ay dapat binabantayan ito ni Hunter Nen. Ano na ang nangyayari? Ano na ang ginagawa ni Hunter Nen? Sinabi ni Nen na ginawa niya na daw ang lahat kanina para maitago ang presensya niya para subukang ambushin si Valkyrie pero tila hindi epektibo ang ambush sa dakilang Valkyrie. Nilabas na din ni Valkyrie ang kanyang sandata galing sa kanyang inventory. Tinanong ni Nen si Valkyrie kung ano na ang mga natuklasan niya tungkol sa colony. Hindi na sumagot si Valkyrie. Patuloy pa rin na nagtanong si Nen. Sino daw ang nasa loob ng cabin? Hindi pa rin sumagot si Valkyrie. Kung ayaw niya daw magsalita ay wala na siyang pakialam dahil wala namang magagawa si Valkyrie. Bigla niyang ipinalabas ang kanyang lakas at sorpresang inatake si Valkyrie. Tinanong siya ni Valkyrie kung ano ang ibig niyang sabihin. Ayon kay Hunter Nen ay kahit sino pa daw ang nasa loob ng cabin ay hindi pa rin sila makakapasok sa loob.
Nagkakamali daw siya, sagot ni Valkyrie. Meron nang nakapasok sa loob. Nagulat si Nen sa sinabi ni Valkyrie. Sino naman daw ang makakapasok doon? Biglang nawala si Valkyrie sa harap ni Nen habang inaatake siya nito. Napapa-atras si Nen sa mga atake ni Valkyrie. Pero ito na daw ang inaasahan niya sa isang fencing prodigy. Narinig niya daw na hindi na ipagpatuloy ni Valkyrie ang maging representante ng bansa sa fencing dahil nagkataon na na-awaken siya at pinagbawalan sa pagsali sa mga kompetisyon. Isa sa mga dahilan ay ang mga awaken ay nagtataglay na superhuman na mga lakas at bilis. At lahat ng pinaghirapan niya ay itinuring na balewala dahil magaling lang daw siya sa fencing dahil na-awaken siya. Siguro daw ay naging masama ang loob niya at nagalit sa mundo. Alam daw niya ang pakiramdam na ito. Naranasan niya din daw ito noong nangyari ang The Great Shock. Ang pakiramdam na parang walang silbi at binaliwala ng lipunan. Hindi daw siya sumusunod kay Manager No. Sadyang ginagawa niya lang ang sa tingin niya ay tama at ang kanyang paninindigan. Biglang ginamit ni Hunter Nen ang skill niyang Reincarnation of the Beast. Pero hindi na tinag si Valkyrie. Sinabi niya na kung paninindigan ng usapan ay mayroon din siya nito. Totoo nga na kung ikukumpara ang pinagdaanan nila noong The Great Shock ay walang-wala ang kanyang pinagdaanan. Pero siya daw, at ang paninindigan niya, ng kanyang mga kasamahan, at ng mga taong niligtas niya, ay ang gawing alaala at kwento na lang ang mga tower para sa susunod na mga henerasyon. Ang kanilang pinakaminimithi ay ang masira at maubos ang lahat ng tower at hindi nang maulit muli ang The Great Shock. Inactivate din ni Valkyrie ang kanyang skill, Curse of Vanadis. Level 3. Ang kanyang lakas at bilis ay tumaas ng 500%. Naging immune din siya sa lahat ng mga debuff. Ang depensa ng kalaban ay bumaba ng 500%. Sinabi ni Valkyrie na ang kanyang paninindigan ngayon ay sirain ang paninindigan ni Hunter Nen. Nakatanggap ng mensahe si Hunter Nen galing sa kanyang system. Isuko niya ang kanyang kaluluwa sa Diyosa na si Vanadis. Nagsagupaan ang kapangyarihan ng 2 S-class. Pero sa huli ay natagpuan ni Hunter Nen ang sarili sa lugar na puro puti ang nakikita. Tama nga daw ang mga kwento-kwento. Napakapalad naman daw niya na matunghayan ang tunay na lakas ni Valkyrie sa isang laban. Tunay nga na napakalakas niya. Tinanong daw siya ni Agatha kung sino ang mananalo kung magkasama silang dalawa na labanan si Valkyrie. Simple lang ang sagot, hindi daw mahalaga kung dalawa sila ang magkasamang nilabanan si Valkyrie. Dahil siguradong matatalo pa rin sila. Napapagod na siya kaya ipipikit na niya ang kanyang mga mata. Humingi ng tawad si Valkyrie kay Hunter Nen. Bagsak at wala ng buhay ang katawan ni Hunter Nen. At ito ay dahil lamang sa isang S-rank na si Valkyrie. Ano na naman kaya ang nangyari kay Hunter Baphomet at sa Tower Nest? Sa kabila naman ay patuloy na hinahanap ni Team Manager Ma Song-on si Manager No. Hindi naman makapaniwala si Echidna na magagawa daw ito ni Manager No. Wala daw bang ibang paraan para matigil o mainto ang barrier? Ayon kay Song-on, kapag gumana na daw ang program ng barrier, tatakbo ito ng 1 taon. Kailangan daw nilang kumontak sa labas. Pero ang masamang balita ay wala silang signal para makakontak sa labas. Kahit ang kanilang system messenger daw ay hindi din gumagana. Pero ibig sabihin nito ay nararanasan din ito ni Team Manager No. Subukan daw nila kung ano ang magagawa nila. Pero sa ngayon ay kailangan nilang mapigilan ang mga A-rank hunters na ito. Ilang sandali lang ay walang kahirap-hirap na napabagsak ni Song-on at Echidna ang mga hunter na hamarang sa kanila. Gaano daw kayang mga A-rank hunter ang nakontrol nila? Tanong ni Echidna. Bigla namang nag-alala si Song-on dahil baka nakontrol din nila si Baphomet. Alam na daw ni Echidna na nandito din sa colony si Hunter Baphomet. Tinanong ni Song-on kung paano nalaman ni Echidna na nandito si Baphomet. Hindi siya nakasagot dahil alam niya na ito ang dahilan na pumunta si Valkyrie dito. Marami daw tanong si Song-on sa kanya. Una, paano daw siya nakapasok dito nang walang otorisasyon? Siguro ay may alam siyang bawal na ruta. Iniba ni Echidna ang usapan at sinabi na kailangan nila munang intindihin ang problema sa harap nila. May narinig daw siya doon, sigaw ni Echidna. Pero sinabi ni Song-on na huwag niyang ibahin ang usapan. Bigla namang may umatake kay Song-on pero agad niya itong napigilan. Si Hunter Griffin lang pala. Nagtaka si Hunter Griffin kung bakit nandito silang dalawa. Kinumusta nila ang lagay ni Griffin.
Ayos naman daw siya pero biglang tumunog na ang mga alarm at may kakaibang nangyayari na daw sa mga hunter. Napansin nila na hindi naapektuhan si Griffin ng mind control kahit isa din siyang A-rank. Sa isip ni Song-on ay parang kailangan ng kondisyon para makontrol ang isang A-rank. Ano kaya ang mga kondisyon na ito? Napansin na naman ni Hunter Echidna na bumangon na ulit ang mga hunter na pinatulog na nila isa. Mukhang alam na ni Song-on ang isang kondisyon. Mukhang ang mga hunter na naapektuhan ay ang mga matatagal na sa colony. Kaya hindi naapektuhan si Griffin ay dahil ilang buwan pa lang sila nandito. Pero ang malaking katanungan ay ano ang dahilan nila bakit bumubuo sila ng army. Nalito si Echidna sa tinanong ni Song-on. Pero bigla siyang pinakiusapan ni Song-on na hanapin ang pananggagalingan ng daloy ng magic. Hanapin daw nila ang hunter na kumokontrol. Sa sentro naman ng kaganapan na ito, ay si Hunter Agatha. Kasabwat din pala ang ibang mga S-rank na mentor sa loob ng colony. Sinabi ng mga S-rank na napigilan nila sa ngayon ang ibang S-rank na ayaw sumama sa kanila pero hindi sila sigurado kung magiging maayos ang lahat kung magising ang mga ito. At ang masama pa ay napasok na sila ng mga investigator ng gobyerno. Sigurado daw ba si Agatha na magiging maayos lang ang lahat? Sinabi ni Agatha na maaari lang nilang makumbinsi ang ibang mga S-rank pero kung ang mga investigator daw ay ayaw naman makinig, ay pwede nila itong iligpit. Natatakot ang ibang mga S-rank at nagdududa pero biglang nagalit si Agatha at tinawag silang mga duwag. Dismayado daw siya sa kanila. Tandaan daw nila ang dahilan kung bakit sila nandito. At ito ay ang mag-develop ng malalakas na hunters. Pero kapag nadiscover daw ang lugar na iyon at nasira, lahat ng mga tower sa loob ng colony ay mawawala. Mawawala na rin sila ng sistema na magpapalakas sa mga hunter. Kaya kailangan daw nilang magtulungan. Para sa hinaharap, bigla namang may nagtanong kung maibabalik daw ba sa normal kapag naayos ang lahat. Oo naman ang sagot ni Agatha. Tinanong siya kung gaano daw katagal mareresolba ito. Sinabi ni Agatha na may isa lamang na investigator na nakapasok kaya mabilis lang ito. Tinanong siya ulit ng misteryosong hunter tungkol sa lugar na tinutukoy niya. Totoo ba na kapag nasira ang lugar na iyon ay mawawala ang mga tower? Pero biglang nag-iba ang ekspresyon ni Agatha. Sino daw ang nagtatanong? May isang hunter na nakapasok sa kanilang kuta. Biglang may malakas na pagsabog at nang hamupa ang mga usok ay nakita ng mga S-rank na nahuli ni Song-on si Agatha. Nandoon din si Griffin at Echidna. Sino daw sila? Tanong ng mga S-rank. Sinabi ni Song-on na siya dapat ang nagtatanong kung sino sila. Ano ang ginagawa ng mga S-rank na katulad nila? Tinanong niya din si Agatha. May bagay siyang hindi naiintindihan. Alam daw niyang kinokontrol ni Agatha ang mga A-rank hunter para maayos ang sitwasyon niya pero bakit niya daw itong patuloy na kinokontrol? Kahit ganoon na daw ang nagawa ni Manager No, ay iniisip niya pa rin ang kapakanan ng mga hunter. Ito daw ba talaga ang utos sa kanya ni Manager No? Ngumiti lang si Agatha at inuutos sa mga S-rank na tapusin si Song-on at ang mga kasamahan nito. Napagtanto ni Song-on na si Agatha lang ang lahat ng may pakana nito. Tinakat ng mga S-rank si Song-on na bitawan si Agatha. Kahit daw siya ay investigator ng gobyerno, 5 S-rank pa din ang kanyang kalaban. Nagtaka si Song-on, 5 lang daw ba? Ano daw sa tingin nila ang magagawa ng 5 S-rank? Napansin naman ni Griffin na may kakaibang nangyayari. May nangyayari daw sa kanyang mana. Naramdaman din ito ni Echidna. Nasusunog ang mana niya. Tinanong sila ni Song-on kung narinig na daw ba nila ang kumakalat na kwento. May isang S-rank hunter na nagawang patayin ang 7 S-rank hunter na walang kalaban-laban. Mukhang alam na ni Echidna ang mangyayari. Tinanong sila ni Song-on kung gusto daw ba nilang patunayan ang kwento na yon. Pero syempre ay magiging maluwag siya sa kanila kapag sumuko ang mga ito. At hindi daw ito isang suhestyon. Isa itong pagbabanta. Sa kabilang banda naman ay patuloy na tumatakas si Manager No at prinoprotektahan siya ni Mi-joon at Haru. Ibinilin sa kanila ni Manager No na patulugin lang ang mga ito at huwag saktan. Bakit daw kaya hindi na siya nakikilala ng mga A-rank hunter? Mukhang may ginawa si Agatha. Sa isip ni Manager No ay bakit patuloy pa rin na kumakalat ang mga A-rank hunter na kontrolado? Ano kaya ang ginagawa ni Agatha? Napansin ni Haro na nawala na ang pulang liwanag na nanggagaling sa gubat. Hindi sila sigurado kung naayos ni Hunter Nen ang problema. Hindi din nila makontak ito dahil sa barrier.
Sa ngayon daw ay kailangan nilang malaman kung ano na ang nangyayari kay Song-on. Pero bigla naman sila nakaramdam ng masamang aura sa likod nila. Nagulat silang lahat nang makita si Hunter Baphomet. Tila naglalakad si Minwoo nang wala sa kanyang isip. Mukhang nahulog din siya sa magic ni Hunter Agatha, saad ni Haro. Kaya daw nilang pabagsakin ito. Pero sa isip ni Manager No ay imposible ito. Kailangan ng sapat na oras bago umepekto ang skill kay Baphomet. Sinubukang pigilan ni Manager No ang dalawa na huwag lumapit kay Hunter Baphomet. Pero huli na ang lahat. Sobrang bilis ng nangyari. Kahit si Manager No ay nagulat sa nasaksihan. Napasigaw ang dalawa sa sobrang sakit. Naputol ni Minwoo ang mga braso nila. Tinanong ni Minwoo si Manager No kung ano ang dahilan bakit pinatay niya ang tatlong hunter. Dahil daw ba sa tower nest? Paano naman daw ito nalaman ni Minwoo, tanong ni Manager No. Tapos na daw ang lahat. Sinira na daw niya ito. Bigla niyang inatake si Manager No. Pero sa isang iglap din ay bagsak si Baphomet at naputol din ang mga braso nito. Imposible daw ang sinasabi ni Baphomet. Kahit daw siya o ang ibang S-rank hunter ay hindi nakapasok sa tower nest, pero ang isang hamak na A-rank ay nagawang makapasok. Mahalaga daw ang lugar na yun para sa pagpalakas ng mga hunter. Sinabi ni Minwoo na ito daw pala ang dahilan ni Manager No. Ito rin ang ebidensya na siya ang pumatay sa tatlong hunter. Tinanong ni Minwoo si Manager No kung alam daw ba niya ang dahilan bakit hinayaan niyang masaktan siya nito. Dahil may kondisyon ang kanyang skill bago ito ma-activate. Una ay kailangan niyang makadwelo ng isang malakas na kalaban. Pangalawa ay makatanggap ng malubhang pinsala galing sa isang hunter. At pangatlo, kailangan ay nasa pinakahuling stage ng isang tower. Inatake ni Manager No si Hunter Baphomet. Noong na-clear pala ni Baphomet ang tower nest ay nakatanggap siya ng bagong skill. Ito ay ang Gehenna. Inactivate ni Hunter Baphomet ang kanyang skill na Gehenna. Dahil sa skill na ito, ang lugar sa paligid ni Baphomet ay magbabago at magiging katulad ito sa Acropolis o boss room ni Emperor Baphomet. At habang gumagana ang skill na ito, lahat na passive skill ay magagamit ni Baphomet. Unti-unting gumaling ang mga braso ni Baphomet. Sobrang lapit na lang daw. Muntika na daw siyang mamatay. Nakatanggap ng mensahe mula sa system si Manager No. Hindi siya makapaniwala. Ano daw ito? Nakatanggap siya ng urgent quest. Talunin ang boss ng Tower of Abyss. Si Baphomet. Abangan po natin ang matinding bakbakan ni Baphomet laban kay Manager No sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!